Very interesting. Pero mahirap talaga yung pangyayari nila dahil alam mo as komedyante, yung instinct mo kung may nagpatawa, magdadagdag ka pa ng pakwela. Absurd. Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuya-Kuya, this is your Kuya Mike, ang Kuya News America, and this is for the Kuya-Kuya List. Okay, kamusta na po kayo? Ha? At ako ngayon ay nagluluto ng Hainanese chicken. Kumbaga, yung bigas, ginagawa na natin kanin together with yung manok. Diba? Habang nagluluto tayo or habang naluluto yung ating Hainanese chicken, mag-vlog tayo dahil matagal-tagal rin tayong hindi nakapag-vlog dahil talagang na-busy talaga tayo. Okay? And I'm really sorry about that. But any case, yan, ang t-shirt natin. This is not from the Kuya-Kuy Life, but this is from H&M. Pero just to let you know, yung ating two lifestyle stores na The Kuya-Kuy Life and The Kinder Life, baka pwede nyong puntahan, pwede nyong mag-explore, lalo na yung mga taga-Amerika. Tignan nyo po and enjoy yung mga ginagawa nating mga designs dyan. And then at the same time, mga taga-Canada and then taga-Europe. So tignan nyo po yan. Ang bago nating product na really na-excite ako is yung ating pasapatos, rubber shoes, na ang brand of course under the label pa rin ng The Kuya-Kuy Life is yung Larga, and this is my first shoe design. Of course mas marami pang shoes na darating, marami pang mga footwear na darating, pero yun nga, it's going to be under the name Larga, meaning alis. So at the same time, again, pinapakita ko yung ating West Philippine Sea shirts na pinapakita natin na tayo ang may-ari ng karagatan, yung kapuluan in that area at hindi yung mga taga-China. It is ours. Pilipinas po yan. Ilang beses na na-confirm yan. So mabuhay po sa mga ating mga Marines dyan at yung mga nagbabantay sa ating kapuluan in that area. So kahit hindi man lang tayo makapunta dyan as Filipinos abroad, at least may pakita natin yung suporta, di ba? Not necessarily you have to get my shirts, pero at least we'd be able to show pa rin na kahit anong shirt para lang may pakita natin na we are with the Filipinos who stand and who are fighting for many years para sa ating soberenya or sovereign. Alright, so ano pa nga ba? Ibang klase itong ating si Meme Vice dahil pinapakita niya talaga yung lakas niya, yung kanyang influence. Actually, I was just about to create a vlog on this. Ito yung pa-birthday niya nung March 31st. Ginawa ito sa Pantabangan Dam, and that is in Nueva Ecija. Di ba? Laging naikikwento or na laging na papag-usapan, lalo na si Vong Navarro na parang nakapagreklamo na ang layo-layo naman ng pa-birthday mo. Bakit doon? Sinasabi mo 2 hours lang yung drive papunta doon sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, pala 4 hours. Sabi nga ni Vice, hindi ko alam na ano pala yun, holiday. Kung nagulat sila. But it only shows na yung lakas ng influence ni Vice na makapunta ang mga guests na yon from the friends, yung mga kasamahan niya, family, and makasama niya sa show business, pati yung mga bosses niya sa ABS-CBN were there. Malayo. Natulog pa. Kailangan daw matulog kasi yun ang gusto ni Vice na hindi ka lang kakain tapos aalis ka na. So that happened. It only shows rin yung lakas ng influence still ni Vice with another venture, another business venture, at ito yung Vice Comedy Bar na bagong bukas lang itong week na ito, at kasama niya rito sangkaterba ng pinakamalalakas na mga komedyante na galing from different comedy clubs. Hindi ko alam kung bukas pa rin yung mga ibang comedy clubs na dating napupuntahan namin.
dyan sa Quezon City. Ay, hindi ko rin alam kung bukas na pa rin yung mga comedy clubs ni Alan Kay, or nag-wane down na ba ang popularity nito. And then ito nga si Vice trying to rev up yung comedy bars, kasi alam ko before talagang grabe ang lakas ng comedy bars, pero right now Vice is doing this, and sinasabi ni Chad sa kanyang vlog para bang ang daming pupunta at marami ang nasa labas na nag-aantay. I think the capacity is 600. That's a really large bar there. Hopefully it will prosper. Hopefully it will create more businesses, lalo na sa mga komedyante. Another one, a project na kalalabas lang, ito yung sa Amazon Prime na napanood ko. Ito yung Last One Laughing, na kung saan si Vice Ganda ay host uli. So talagang mabili itong si Meme Vice. At na kung saan parang Pinoy Big Brother, no? Sama-sama, na kung saan maglalaban-laban sila ng patagalan sa bahay na yun o sa area na yun, na dapat hindi sila tumatawa. At kung sino ang hindi tumawa sa pinakadulo, mananalo ng 1 million pesos. Parang madali, na parang mahirap. In fact, to be honest about it, first 15 minutes, biglang may nawala na. Pero hindi ko sasabihin kung sino yon. But any case, nakikita natin yung iba-ibang sorts ng mga ang tawag nito, ng mga komedyante. From the more intellectual na si Victor Anastasio, nandun rin si Rufa May. I tell you, nakakatawa talaga. And then, andun pa yung barkada ni Vice, na si Negi. Tapos, meron pang magkarelasyon na si Kim Molina at saka sino nga ba yung boyfriend niya? Si Gerald Napoles. Yan, Gerald Napoles. So, 10 yan sila. Very interesting. Pero mahirap talaga yung pangyayari nila dahil, alam mo, as komedyante, yung instinct mo, kung may nagpatawa, magdadagdag ka pa ng pakwela para mas lalong tumawa. Pero in this case, ang hirap, no? They will have to be aware na hindi sila man lang ngumiti at hindi sila mag-react na natatawa sila. Kasama pa pala dyan sila Jason, na again, talking about Pinoy Big Brother, si Jason Genza, na pinaka-paborito ko nung first edition ng Pinoy Big Brother, pero nawalan ako ng gana nung, ewan ko ba, pinipili pala talaga nila yung mga, politically, parang hindi ka nais-nais. So, ayun, parang nawala na yung kanyang kinang si Mr. Jason Genza. Ewan ko, nawala talaga, maski ito yung sinasabi mo na noon na para bang natatawa ka, na nawalan ka na ng gana. Siguro ganun din mangyayari kay Miss Ai de las Alas. If mapasok man siya doon or she has her own movie, whatever, para bang mawawala na ako ng gana. Ganun talaga. But any case, ang nagulat ako si Pepe Herrera. Absurd yung kanyang napag-usapan dahil kuminsan may set sila, no, na may kumbaga may baon sila na pakwela sa loob ng bahay na yan ni Meme, hindi bahay ni Kuya ng PBB. So iba rin si Empoy. Hindi ko naman magbibigay ng spoiler dito. Panoorin nyo na lang po yung ating yung bagong show ni Meme Vice na Last One Laughing. I'm gonna continue watching it. Let's see. Pero mahirap din for me as a viewer, to be honest about it, okay? Na parang bitin ka kasi alam mo na may igaganda pa sa hirit. Lalo na pag magkakaibigan sila, you want that, yung dynamics na yun na talagang mag-flourish pa. Since magkakakilala sila pero hindi Talaga, ang nagbabantayan sila na hindi sila matawa at lalong hindi sila makapag-react ng maayos. So, in a way, parang nabibitin ako sa patawa. Pero, if they were just allowed to do it, which is really not the point of their stay, dahil nga it's a game actually.
yung patawan nila is a little subdued. Yun nga lang talagang sabi ko nga, it's absurd. This is absurd. Any case, again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Koy List. It's still a branding and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel. Pagkatapos, click on that notification bell. Check yung ating $199 per month na mga exclusives. Next time ulit.